Ang pelikula ay nagkukwento sa pamilya Bennet, isang middle-class na pamilya sa England noong 1800. Ang mga pangunahing tauhan ay, si Mrs. Bennet, isang sobrang masiglang babae na nahuhumaling sa pagpapakasal ng kahit isa sa kanyang mga anak na babae sa isang mayamang lalaki. Si Mr. Bennet na relax, madaling pakisamahan, at hindi nagagalit. Medyo natutuwa siya sa masiglang pag-uugali ng natitirang pamilya. Si Jane ang panganay sa mga anak na babae. Siya ay seryoso at mapag-isip, ngunit medyo mahiyain. Si Elizabeth ang pangalawang anak na babae. Siya ay matalino, masayahin, at prangka. Gustong-gusto niya ang verbal sparring. Si Mary ang pangatlo, ay hindi interesado sa paghabol sa mga lalaki. Ginugugol niya ang kanyang oras sa pagbabasa, pagtugtog ng piano. Si Catherine, tulad ni Lydia, ay isang teenager na mahilig sa mga lalaki. Ang dalawa sa kanila ay hindi interesado sa anumang seryosong gawain, gusto lang nilang pumunta sa mga party at sayawan. Madaling maimpluwensyahan si Kitty at kumukuha siya ng mga senyales mula kay Lydia. Mas maangin pa si Lydia kaysa kay Kitty. Si Charles Bingley ay isang mayaman at mabuting tao mula sa London na lumipat sa isang kalapit na estate, na nagdulot ng malaking interes sa mga Bennet. Si Fitzwilliam Darcy ay isang napakayaman na tao mula sa North of England. Ang dahilan kung bakit mahalaga ang isang magandang kasal ay dahil ang bahay at lupa ay sakop ng isang kasunduan na magbibigay nito sa pinakamatandang lalaking tagapagmana sa pagkamatay ni Mr. Bennet. Ngunit, dahil wala silang anak na lalaki, mapupunta ito sa kanilang pinsan, si William Collins. Ito ay mag-iiwan ng pamilya na walang pera. Narinig ni Elizabeth, Lizzie, ang kanyang ina na sinasabi sa kanyang ama na ang isang kalapit na estate ay inuupahan ng isang Mr. Bingley. Sa wakas ay sinabi ni Mr. Bennet na nakilala na niya si Mr. Bingley. Sinabi niya na maaasahan nilang lahat na makita si Mr. Bingley sa isang paparating na pampublikong sayawan. Si Lizzie mismo at ang panganay na kapatid na si Jane ay ngumiti ng may kasiyahan, habang ang nakababatang si Lydia at Kitty ay tumalon-talon. Sa pampublikong sayawan, pumasok si Mr. Bingley sa bulwagan kasama ang kanyang mapagpanggap na kapatid na si Caroline, at si Mr. Darcy. Ipinakilala ni Mrs. Bennet ang kanyang mga anak na babae sa mga bagong dating. Ipinakilala rin niya ang matalik na kaibigan ni Lizzie na si Charlotte Lucas. Nagsimula ng usapan si Mr. Bingley kay Jane. Nagbigay ng isang malupit na komento si Darcy tungkol kay Lizzie at nakikipag-usap siya sa kanya. Inimbitahan ni Caroline si Jane na manatili sa Netherfield. Nagplano si Mrs. Bennet ng isang lamig kay Jane sa pamamagitan ng pagpapasakay sa kanya sa kabayo sa isang bagyo, para mapilitan siyang manatili ng ilang araw doon. Nag-aalala para kay Jane, pumunta si Lizzie upang bisitahin ng naglalakad at nakita siya nina Caroline at Darcy sa kanyang hindi maayos na hitsura. Tiyak si Lizzie na mahal ni Charles si Jane, sa paraan ng pag-aalaga niya sa kanya. Ininsulto ni Caroline ang hindi magandang asal ng pamilya Bennet at nakikipag-usap kay Lizzie. Di nagtagal ay umalis sina Lizzie at Jane. Pagkatapos ay dumating ang nakakatakot na pinsan na si William Collins, isang pari, upang bisitahin ang mga Bennet. Siya ay napakababaw, mapagmataas, nakakainip, at mayabang. Ang hapunan ay napaka-tense, nakikita ng pamilya ang kanyang tunay na pagkatao. Lalo na si Lizzie, na nag-verbal sparring sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, nilapitan niya si Mrs. Bennet tungkol sa pagpapakasal kay Jane. Sinabi ni Mrs. Bennet na tila may nagkagusto kay Jane, ngunit si Lizzie ay available. Kinabukasan ng umaga, lumabas ang mga babae upang makita ang parada ng militia, lalo na interesado sina Kitty at Lydia sa pakikipaglandian sa kanila. Nang maglaon, nakilala nila ang isa sa kanila, isang gwapo na tenyente na nagngangalang Wickham. Sa kanilang paglalakad pauwi, nakasalubong nila sina Bingley at Darcy. Magkasalubong na tumingin sina Darcy at Wickham. Sinabi ni Wickham kay Lizzie na niloko siya ni Darcy sa pamamagitan ng pagtanggi sa kanya ng mapagbigay na pamana mula sa ama ni Darcy. Mas lalong bumaba ang kanyang tingin kay Darcy. Pumunta ang pamilya sa sayawan ni Bingley. Hiniling ni Collins kay Lizzie na sumayaw kasama siya, sa kanyang matinding pagkasuklam. Pagkatapos ay lumitaw si Darcy at hiniling kay Lizzie na sumayaw. Tinanggap niya. Tinanong niya si Darcy tungkol kay Wickham, at umiwas siya sa paksa. Tulad ng dati, nagbigay ng mga nakakainsultong komento si Caroline kay Darcy tungkol sa mga Bennet.
Napansin ni Caroline na nakangiti si Charles kay Jane at alam niyang mahal niya ito at determinado siyang pigilan siya. Nagpadala si Caroline ng isang sulat na nagsasabing aalis na silang lahat sa Netherlands kasama si Charles na pupunta sa kapatid ni Darcy na si Georgina. Sinabi ni Lizzie kay Jane na pumunta sa London at manatili sa kanilang tiyahin at tiyuhin, at sigurado siyang tatawagan siya ni Bingley bago matapos ang isang linggo. Dumating si Charlotte Lucas upang bisitahin si Lizzie at sabihin sa kanya na siya ay nakikipag-ugnayan kay Mr. Collins. Nagulat si Lizzie na pakakasalan niya ang isang napakababaw na tao. Sumagot si Charlotte na desperado siya, 27 na siya at nasa panganib na maging isang walang perang matandang dalaga. Ilang linggo pagkatapos, inanyayahan ni Charlotte si Lizzie na bisitahin siya sa kanyang bagong tahanan kasama si Mr. Collins. Dinala ni Mr. Collins sina Lizzie at Charlotte upang bisitahin ang kanyang patron, ang aristokratikong si Lady Catherine de Bourgh, na tiyahin din ni Darcy. Nandoon din sina Mr. Darcy, at ang kanyang pinsan, si Colonel Fitzwilliam. Si Lady de Bourgh ay isang napakayabang, mapagmataas, bastos, at mapanupol na tao. Hayagan niyang hinahamak ang mababang pinagmulan ng mga Bennet. Tinatanong ni Fitzwilliam si Lizzie tungkol kay Darcy at nagulat si Darcy nang malaman niyang itinuturing siyang isang mayabang na asno ni Lizzie. Ibinunyag ni Fitzwilliam na si Darcy, hindi si Caroline, ang naghiwalay kay Mr. Bingley kay Jane. Ipinahayag ni Darcy ang kanyang pagmamahal kay Lizzie, ngunit galit si Lizzie sa kanya dahil pinaghiwalay niya sina Jane at Charles. Ngunit sinabi ni Darcy na alam niyang hindi mahal ni Jane si Charles dahil ang lahat ng mga Bennet ay nag-iisip lang tungkol sa pera. Ibinato ni Lizzie sa mukha niya ang kwento ni Wickham. Ipinaliwanag ni Darcy ang relasyon kay Wickham. Ang ama ni Darcy ay talagang nag-iwan kay Wickham ng isang mapagbigay na allowance. Sinugal ito ni Wickham at bumalik para humingi ng higit pa. Tumanggi si Darcy. Nang maglaon, bumalik si Wickham, at sinubukang tumakas kasama ang kapatid ni Darcy na si Georgiana, upang makuha ang kanyang 30,000 pound na mana. 15 taong gulang lamang si Georgiana noon at nalugmok siya sa matinding kalungkutan dahil dito. Parehong bumalik sa bahay sina Lizzie at Jane. Hindi sinabi ni Lizzie kay Jane na sinadya ni Darcy na ilayo si Charles sa kanya. Inimbitahan si Lydia ni Colonel Forster na sumama sa isang biyahe sa South Coastal Resort sa Brighton. Pinayagan ito ni Mr. Bennet, sa kabila ng mga protesta ni Lizzie. Ang tiyahin at tiyuhin ng mga kapatid na Bennet, sina Mr. at Mrs. Gardiner, ay bumibisita, at pupunta sa isang bakasyon sa Peak District sa North. Inimbita nila si Lizzie na sumama sa kanila, at tinanggap niya. Iminungkahi ng tiyahin at tiyuhin ni Lizzie na bumisita sa Pemberley, ang malaking estate ni Darcy, na malapit at bukas sa mga bisita. Pumayag si Lizzie sa biyahe nang sabihin sa kanya na wala si Darcy. Sinabi ng tagapangasiwa sa mga bisita kung gaano kabait, mapagmalasakit, at mapagbigay na tao si Mr. Darcy. Nagsimulang isipin ni Lizzie na maaaring mali ang kanyang unang impresyon sa kanya. Nakilala ni Lizzie si Georgina at pagkatapos ay bumalik si Darcy mula sa kanyang biyahe ng maaga. Sinabi ni Georgina kay Lizzie na nagsabi ng magagandang bagay tungkol sa kanya si Darcy. Nagkaroon ng disenteng pag-uusap sina Darcy at Lizzie sa unang pagkakataon. Natanggap ni Lizzie ang sulat na tumakas si Lydia kasama si Wickham. Tinawagan ni Darcy si Charles, at pareho silang pumunta sa London upang hanapin sina Lydia at Wickham. Natagpuan si Wickham at nangako si Bennet ng isang pag-aayos na 100 pounds sa isang taon kay Wickham upang mapakasal siya kay Lydia. Si Darcy ang nasa likod ng lahat ng ito upang protektahan ang karangalan ng pamilya Bennet. Nang maglaon ay nalaman ng mga Bennet na babalik sa bayan si Mr. Bingley. Dumating si Mr. Bingley sa bahay, kasama si Darcy. Si Mrs. Bennet, habang nagkukunwari na walang pakialam, ay malinaw na nasa sabik sa pag-iisip na magpo-propose si Bingley kay Jane. Pagkatapos ay naglakad sina Bingley at Darcy ng ilang distansya mula sa bahay, at tinulungan ni Darcy si Bingley na magsanay sa kanyang panukala kay Jane. Nagsimulang mapagtanto ni Lizzie na dinala ni Darcy si Bingley pabalik sa bayan, sinusubukang ayusin ang pinsalang ginawa niya sa pamamagitan ng paghihiwalay sa kanila. Bumalik si Bingley at nag-propose kay Jane, at tinanggap niya. Dumating si Lady de Bourgh. Pagkatapos magbigay ng ilang insulto, mapagmataas niyang hiniling na makausap si Lizzie ng mag-isa. Sinabi niya kay Lizzie na narinig niya ang isang chismis na ang kanyang pamangkin na si Darcy at Lizzie ay magpapakasal.
Hiniling niya kay Lizzie na pangako na ang tsismis ay mali, at hindi niya kailanman pakakasalan si Darcy. Tumanggi si Lizzie na gawin ito at sinabi kay Lady Deberg na umalis. Hindi alam ni Lizzie ang tsismis, at napagtanto na dapat itong nagmula kay Darcy, at nangangahulugan iyon na tunay na interesado si Darcy sa kanya. Nakilala niya si Darcy. Nang iulat ni Lady Deberg sa kanya ang pagtanggi ni Lizzie na tanggihan ang tsismis, napagtanto niya na may pag-asa na pakakasalan siya ni Lizzie. Sinabi niya na umaasa siyang nagbago na ang kanyang pananaw sa kanya mula sa kanilang mga naunang pagkikita. Humingi siya ng tawad sa kanyang nakaraang pag-uugali at nag-propose sa kanya. Sa sandaling sumisikat ang araw sa pagitan nila, tinanggap niya. Nang maglaon ng umagang iyon, sa pag-aaral ni Mr. Bennet, hiniling ni Darcy ang kamay ni Lizzie sa kasal. Pumayag siya, na sinasabing, hindi ko sana kayo mapapalayo, mahal kong Lizzie, sa sinumang hindi karapat-dapat. Pagkatapos niyang umalis, si Mr. Bennet, na ngayon ay may 3 sa kanyang 5 anak na babae na nakikipag-ugnayan o kasal sa loob ng ilang araw, ay sumigaw na, kung may mga batang lalaki na darating para kay Mary o Kitty, para sa langit, ipadala sila sa loob, nasa aking kalooban ako. At doon nagtatapos ang ating kwento. Salamat sa panonood at huwag kalimutan mag-subscribe, patuloy lang sa pagsuporta sa channel na ito. Kaalam TV Recap.